Ah, kumusta na tayo? Okay. Okay, dakman nakakit. Sasawa kami mamaus kay radyo, ya kamagibat. So, Tagalog na lang, ano? Unang-una, kailangan talaga natin dito yung ating dedication. Kailangan talaga natin dito yung ating commitment sa obligasyon natin ah, sa ating pamahalaan, sa ating mga mamamayan. As of today, kahapon, ang COVID affected person dito sa atin, active 33. 33. Number 2 tayo. Although kahapon may na-discharge na doon sa mga dati at meron pang na-discharge uli ngayong araw na ito, so bababa siya. Kanya lang, patuloy pa rin na dumadami. Para sa akin, paano natin ito mapipigilan? Parang ang COVID ay isang punong kahoy din. Lumalaki ang punong kahoy, nagkakaroon siya ng mga sanga-sanga. At ang ginagawa natin, kung iyan tulad natin ang COVID sa isang punong kahoy, meron siyang pinagugatan, meron siyang pinanggalingan. Ngayon, kung mapapansin natin, lalaki yan, yung pinanggalingan, yung pinaka-source, mga hawa. So, parang punong kahoy, magkakaroon siya ng mga branch. Itong nanghawa, makakahawa. So, tayo, ang DOH at saka ang health worker natin, malalaman lang natin pagka may mga simptomas na. Pagka may simptomas na inuubo na, sinisipon na, masakit ng katawan, wala nang pangamoy, naglulus bowel movement na siya, wala nang panlasa, dinala natin sa ospital, nagpa-check up siya, COVID, 100%. So itong COVID na ito, itong COVID patient na ito, bago ito na-detect o nalaman natin, nakisalamuha na siya. Nakisalamuha na. So kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga nagka-COVID dito sa barangay natin, matagal muna silang naka-expose, no? Bago nagkaroon ng symptoms at na-detect na positive sa COVID-19. Pero prior detection, nasa labas siya. Meron siyang freedom of movement. Nakakausap niya kung sino-sino, not knowing na siya pala ay carrier na. Nagdadala na ng virus at marami na siyang nakausap na tao. Doon sa mga nakausap niyang tao, pagka nag-contact tracing tayo, may mga nagpa-positive, may mga nagne-negative. Siguro depende na lang sa lakas ng immune system ng mga nakasalumuhan niya. Or baka yung ibang nakasalumuhan niya, sumusunod dun sa health protocol, naka-face mask, naka-face shield, naka-social distancing, kanya hindi niya nahawaan yon. Ngayon, kung yung mga nakahawa-hawa na yan, ang kinukuha lang natin ay yung mga nagpa-positive kasi nagkaroon ng symptoms, kinukuha lang natin ay yung mga nakasalamuhan niya, kinukwarantine natin, pero hindi natin nalalaman kung saan ang pinagmulan, useless. Walang kwenta yon. Para lang isang punong kahoy nga yan na pinuputol lang natin yung mga sanga, pero yung pinanggagalingan, hindi natin nadidetect. Kasalukuyan, out of 33, may naka-hospital tayo at meron tayong nasa New Clark City, no? For the last 4 days, marami akong nakausap na bago.
na bago. Yung dito sa Diamond, nakausap ko yung anak niya, doktor. Ang nangyari, yung tatay niya, nagpupunta lang daw siya sa opisina nila, nakikipag-meeting lang, pero nag-positive. Hindi niya alam na positive siya, nakasalamuha siya sa buong pamilya niya, 12 ata sila, 6 ang tinamaan. Nung na-detect na siya, na-hospital na, at yung mga nakasalamuha niya, 6 ang tinamaan, 6 ang hindi. So, ang nangyari, dun sa 6 na yan, Diamond Subdivision ito yung mga hindi tinamaan, nag-hotel sila. Pero yung mga tinamaan na positive, nandyan sa bahay. Hindi sila makuha kasi wala nang puno na. Yun ang isang problema natin, no? Na positive na siya na COVID infected na siya, pero hinihintay pa muna para siya matransfer. Na-monitor nyo ba yon? Na-transfer na ba yung 6? Andyan pa rin. Isa si Delta 40, Delta 13. Kilala mo na kung sino yung mga yan, di ba? Bantayan nyo yung bahay. Huwag nyo silang palabasin ng kanilang bahay. Otherwise, positive na sila, magre-relax sila, although asymptomatic, wala silang lagnat, walang kung ano-ano, baka mamaya, baliwalain nila, lumabas sila, nakikipag-usap sila kung kani-kanino, magkakaroon kayo ng community transmission dyan sa subdivision. Meron pang isa dyan na tinamaan na 17 years old, nahawa siya doon sa 16 years old na kapatid niya, pati yung stepfather nila tinamaan. Yung stepfather naka-confine na dyan sa ONA, doon sa tent. Naka-tent lang sila, kawawa. Tapos yung 17 years old na dalagita, nandyan na rin. Pero naiwanan pa yung isang kapatid niya na 16 years old. Nandyan din na positive kasama yung nanay. So, maski na sabihin nilang naka-separate ito, nandun pa rin sa loob ng bahay, nakakuha yan. Yung virus nun, nandun lang sa loob ng bahay. Pakalat-kalat, lipat-lipat lang doon. So, delikado pa rin yun. Merong isang 87 years old, tsaka yung misis niya, hindi malaman kung saan nila nakuha, pero ang ginagawa lang, lalabas ng bahay, bibili ng kung ano sa tindahan, doon naman sa pinagbibili niyang tindahan, wala namang nag-positive doon, wala namang kung ano, posibleng doon sa mga pasamano na baka may asymptomatic na may COVID, nahawakan nila yung mga pasamano, nakalimutang maghugas ng kamay, pag-uwi ng bahay, nahawakan. Ngayon sila naka-hospital. Nung nagkaroon ng positive, yung anak naman nila ang nandoon, 55 years old, na nagbabantay ng bahay, pati yung anak, tinamaan. Pero positive siya, nandiyan pa rin. So, ibig sabihin nun, nakakabahala na. No? Dahil, supposedly, nung araw kasi ginagawa natin dyan, pagka na-expose ka, automatic ka CCA. Kung ka kaagad doon, awaiting doon sa testing mo. Ito, positive na, nandiyan pa rin eh. Kanya nga, gusto kong makausap sila Liza, gusto kong makausap yung taga-DOH, si Junica. Ano ang kwan natin dyan? Ano ang gagawin natin? For the meantime, habang wala pang aksyon, Delta 6. Saan si Delta 6? Yung kinukwento ko yan, Quezon New Valley yan. Yung dalawang matanda. No? Quezon New Valley. Territory mo ba yon? Sino may area ng Quezon New Valley? Yung banda ron. Yung banda ron. Mamaya, sabihin ko sa iyo yung pangalan kung sino sila. Ha? Bantayan nyo rin yon. So, ang concentration ng COVID-19 ngayon, andito sa Diamond Subdivision ng pinakamarami, meron tayo sa Santa Maria, meron tayo sa Quezon New Valley, at yung mga bago dito sa may 6th Street.
doon sa dormitory dyan, no? Yun dyan sa 6th Street, kausap ko rin isang engineer, kararating lang niya galing ng Cagayan, na nagpunta lang siya dito para magtrabaho na. Kanya lang, bago siya pinayagan ng kumpanya nila, ni-require sila na magpa-test. Nagpa-test siya, positive. Isang araw pa lang siya dyan. So, hindi niya dito sa atin nakuha yan. No? May nakasama siya dyan, taga Bulacan. Pero yung taga Bulacan, umuwi na. Na supposedly magtatrabaho din. Kausap ko din yung dati nating nagkukan dito, nagiging judge natin sa mga lakambini. No? LGBT siya. Kararating lang yan din niya, galing Tagaytay. Diyan sa Salome. Purok 14. Salome Street. Diyan siya, pero nakahiwalay naman siya ng tirahan sa mga magulang niya at hindi naman siya masyado diyan nag-stay. Nag-stay siya doon sa LNS subdivision. LGBT, ngayon naka-confine na siya. Dito rin sa 6th Street, yung isang apartment dyan, mga nagtatrabaho sa isang ospital sa loob ng Clark, dahil nagtitreat din sila ng COVID patient doon, yung head nurse nila tinamaan. Yung head nurse na yan, yun ang counterpart nitong nurse. Nurse yung sinasabi ko sa'yo, nag-positive. Ngayon, nasa medical city na yung nurse na yan. Pero may kasama siya doon, 3 na naka-confine. Nagtatrabaho pa rin. Ang advice ko ay puntahan yan, kausapin yan, i-quarantine at ipatesting. Kailangan talaga ipatest. No? Mamaya bibigay ko yung address sa iyo. Pero kayong mga pagsasabihan, makakaalam ng mga address at pangalan ng mga tao, huwag ninyong pag-usapan doon sa mga lugar ninyo at sa mga tao na baka kayo pa mag-create ng panic o kaya kayo pa mag-create ng chismis sa mga tao. No? Let us remember na dapat tayo, nakikisimpatize tayo dito sa mga kabarangay nating tinamaan. Hindi natin sila dapat pandirihan. Hindi naman nila kasalanan yan. Karamihan sa mga tinamaan dito sa atin, mga nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa mga call centers sa loob ng Clark na pinauwi, nag-work from home. Pati COVID, nakuha nila, galing dyan sa lugar na yan. So, kailangan talaga na, although hindi na natin may tatago yan dahil pinupuntahan naman yan ng mga city disaster natin, at kinukuha sila doon, alam ng mga tao doon, pero ipacify na ninyo yung mga chismosa. Ibig sabihin, iwasan tayo yan kasi ating COVID yan. Kawawa naman yung pamilya na nagkaroon ng COVID. Huwag na tayong magdagdag pa nung kanilang problema. Okay? Nakakaintindihan ba tayo doon? So tayo is bigyan ng moral, suportahan yung mga nagka-COVID. Kanya nga ako, lahat halos natawagan ko. Itong last 4 days, meron pang isang Amerikano dyan na tinamaan, nag-positive. Abay, pinipilit niya, hindi daw siya gusto niya magpa-test uli. Hindi siya naniniwala na meron siyang sakit at pinipilit na wag muna siyang makonfine dahil magpapa-retesting siya. Sabi ko dun sa asawa ng Amerikano, mali yun, wag mong ipilit. Meron ng medical examination, nag-positive yung asawa mo, whether sa sarili niya, wala siyang nararamdaman, sundin natin yung protocol, kailangan dalhin niya sa ospital. At kung gusto nyo, magpa-reswab siya uli sa government and accredited hospital natin. So, yun ang sitwasyon natin ngayon dito. Dahil dito, 2 sunod na araw, nung isang araw ay 65 ang nagkaroon ng COVID infection sa buong Angeles. Dito sa atin, nung isang araw, isa lang. No? Nung Thursday yata yun.
Itong Friday naman, 52. 52, medyo bumaba. Siguro epekto ito nung mga announcement ni Mayor na magkaroon talaga tayo ng curfew, wag palabasin ng mga tao, kanya medyo bumaba. Maski na sa Metro Manila, pagka tumataas ang trend ng COVID-19 doon, pag nagkaroon ng aksyon ng local government unit, kagaya nung nagkaroon ng lockdown, kung ano-ano, bumababa talaga. Pero nakakatakot ang Metro Manila ngayon dahil kahapon mahigit 7,200 ang affected na. Ibig sabihin, um, talagang community transmission na. Yun ang iniiwasan natin dito. Although nakikita ko, batay doon sa mga datos na pumapasok sa atin sa mga tinatamaan ng COVID-19, ay wala dun sa mga lugar ng mahihirap. Mukhang mas malalakas ang immune system ng mga mahihirap kesa dun sa mga mayayaman. Kasi tinatamaan, Santa Maria 2, Santa Maria 1, Diamond Subdivision, mga engineer, mga nurse, mga BPO call center workers. Pero mabuti naman yung mga mahihirap, hindi tinatamaan. Dahil kung yung mahirap ang tamaan, nandun sila sa mga densely populated areas at hindi kagad na-address yan at hindi natin na-control yung nakasalamuha niya, posibleng magkaroon ng community transmission. Yun ang kinatatakutan natin. Na pagka nagkaroon ng community transmission, ay posibleng mag-surge talaga yan. Sisipa pataas yan. No? So, ano ang gagawin natin? Ang main objective natin is to control the yung pagkalat nitong COVID-19. Ang COVID-19 nasa loob ng katawan ng taong nahawa at init na init siyang lintik na virus na yan para ma-transfer siya sa iba. So, yung movement ng tao. Kung ako, nagkakaroon ako ng COVID, hindi ako lumalabas ng bahay ko, naka-isolated ako, so, imposible na ma-transfer ko yan. Ang problema, dalawang uri nga ang COVID, asymptomatic, symptomatic. So, hindi natin alam, baka sa atin, may mga tinamaan na talaga, pero gumaling na lang tayo eh. 'Di ba? So, yun ang magiging problema natin, yung mga asymptomatic. Kung symptomatic siya, magkakaroon siya ng lagnat, magkakaroon ng sakit, madali nating matrace. Ang problema ngayon, sino yung kanyang mga nakasalamuha prior to testing. Sa ngayon, ang ating contact tracer dito, tatlo lang. Taga-Balibago sila. Nung isang radyo natin, nung Thursday yata yon, nananawagan ako sa DILG na kung po pwedeng gamitin na natin yung mga purok leaders, bantay bayan, na maging contact tracer na rin sila. Bakit kailangan na nating gamitin ang mga bantay bayan? Unang-una, maliit lang yung kanyang teritoryong binabantayan. Isang purok leader, 5 ang kanyang bantay bayan. Ito si purok leader at si bantay bayan, ito yung mga advantage. Bakit kailangan ng kumilos ang mga purok leaders and bantay bayan? Unang-una, alam nila yung terrain. Alam nyo yung mga pasikot-sikot, alam nyo yung mga looban. Pangalawa, kilala nyo ang mga tao sa lugar ninyo. Pangatlo, alam nyo ang mga bahay nila. Pang-apat, madali kayong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa galaw nila. So, lahat ng mga rekado
ng contact tracing, nasa atin na. Kasi dyan tayo, on the ground tayo. Kumbaga, tayo na yung man on the ground. Not unlike yung mga contact tracer na kinuha, magtatanong pa sila, magpapa-escort pa sila sa atin kung saan yung street na ito, saan tong lugar na to, hahanapin pa yung tao. Hindi kagaya ng pagka sinabi mong 127 Tarlac Street, alam na natin kung sino yan, ng Purok Leader. So sa ngayon, ang gagawin natin, para makontrol natin yan, unang-una ay lahat ng Purok Leader ngayon, kasama ang mga bantay bayan, pumapil na rin tayo as contact tracer, tulungan natin yung mga contact tracer natin na 3 ngayon dito. Dahil kung hindi tayo papapil na contact tracer din, ay baka lumala ang sitwasyon natin dito. Na hindi malayong pag lumala, pati tayo damay na. Magka-COVID na rin tayo. Basta kumpleto lang ang gamit ninyo. Face mask, face shield, magugas lang ng kamay. Pag nagtatanong, medyo malayo. Ganon. Anong gagawin ng isang contact tracer? Pagka may na-identified na positive siya sa COVID-19, ang Purok Leader, hatiin yung kanyang tao. No? Kung isang Purok Leader, 5 tao, bali 6 kayo, hatiin nyo. Paano hahatiin? 3-3. Yung unang 3, ititrace niya yung mga nakasalamuha nitong mga taong ito prior to detection. Unang aalamin natin sino yung mga kasama niya sa bahay niya, saan siya nagpupunta, sinong mga nakakausap niya. Ililista natin lahat yon. At pag nalista na ninyo, kontakin itong mga nakasalamuha niya. Paliwanagan mabuti. Nagkaroon ng positive si ganito, kayo ang mga magkakasama, isolated muna kayo, i-report namin ang pangalan namin nyo kay Kapitan, at si Kapitan naman ay i-report natin sa DOH sa pamamagitan ng Barangay Health Emergency Response Team at ng Health Center para maghintay tayo kung anong instruction. Pero kailangan, dapat lahat ng mga nakasalamuha ng isang nagpositive sa COVID virus, mandatory yan kailangan i-testing. Huwag na tayong maghintay pa ng symptoms. Isolate, testing. Dapat ganun ang kon natin, ang rekomendasyon natin. Pagka na-expose sa isang positive, hold natin siya, submit ang pangalan, at pagkatapos nun, i-recommend natin na immediately, tayo na mismo magsabi sa kanila, huwag muna kayo lumabas ng bahay nyo. Mag-isolate muna kayo sa bahay nyo. Huwag kayong gumamit ng gamit ng mga kasama nyo sa bahay nyo. Mag-face shield ka sa loob ng bahay nyo. Huwag kang lalabas. Diyan ka lang. Then coordinate with the health center sa CHO sa Angeles City disaster para gawa ng paraan na mag-conduct sila ng testing. Ngayon, may first generation, may second generation na nakasalamuha. Yung 3 una na nakakuha ng mga pangalan, tatanungin din ninyo yung mga nakasalamuha nila. Kasi ito si principal, no, si COVID patient, may nakasalamuha siya. Kunin niyo lahat yung pangalan nun, identify. Pagkatapos nun, babanggitin nito si Generation 1, ay yung pong nanay ko, kasama ko po palagi sa bahay. Generation 2, 1, kasama ko po si ganito, bla bla bla. Ilista lahat yun. Yung 3 na naman,
yun ang magko-contact tracing doon sa second generation. Naintindihan ba ninyo yun? Hindi lang tayo dapat na ang titingnan lang natin yung unang na contact na expose. Ang tingnan din natin yung na-expose sa mga na-expose. Nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin doon? Kanya hatiin natin. Sa isang purok, 6 kayo, plus purok leader, tatlo-tatlo, yung isang first 3 doon sa first generation expose, yung ng another 3 doon sa second generation expose. So nag-uusap kayo. Mag-maintain kayo ng logbook. Asan si AJ? Dapat lahat kayo may logbook, no? Para pag tinanong ko kayo, alam nyo kung sino yung mga nagka-COVID dyan sa lugar niyo, alam niyo kung sino yung na-expose. So, pangalan ni COVID patient, na-expose siya sa ganito. Yung mga na-expose naman, na-expose nila itong ganito. Sulat nyo lahat ng pangalan, address, data, no? Ilang taon, babae ba ito? Kung po pwede, tanungin na rin ninyo kung siya may sakit, diabetic ba siya, high blood ba siya, or what. Kunwari, si letter A, na-expose. Siya si COVID patient, na-expose ako sa kanya, interviewin nyo rin ako. Ako ba'y may sakit sa puso? Ako ba'y diabetic? Blah, blah, blah. Isusulat nyo doon. Tony Mamak. Pati cellphone number nila para nakakausap natin. So, naintindihan ba ninyo yan? Mga prok leaders, no? So, tumulong na tayo sa contact tracing. Gagawa ako ng isang executive order para na lahat ng mga exos, prok leaders, bantay bayan, mag-act na kayo as contact tracer. Ganun lang naman ang contact tracing. Makilala at malaman kung sino-sino yung mga na-expose dito sa nag-positive. Okay, nakakaintindihan ba tayo doon? Lahat kayo, pabibigyan ko ng logbook. Asa si AJ? AJ, pabili kayo ng logbook, no? 17. Bawat purok leader, bigyan nyo sila ng logbook at bigyan nyo sila ng ballpen. Okay? Dapat noted lahat yan, ha? Naka-note lahat yan. Sa pagtatanong, ay wag yung akala mo kung sino tayo. Palagi ko sinasabi yan. No? Magtatanong tayo sa kanila, hindi para takutin. Magtatanong tayo sa kanila para hikayatin natin at ipaliwanag na yung ginagawa natin na yan ay para mapigilan natin yung paggalat at para na rin sa sarili nilang kapakanan. Okay? Nakakaintindihan ba tayo doon? Pag nagawa natin yung contact tracing, naging madali, isolated ang mga tao, napatesting natin sila, mapipigilan natin yung community transmission. Ang hindi lang natin kayang pigilan dito ay yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar dahil wala tayong control doon sa pinagtatrabahuan nila. No? Pero siguro dapat yung mga executive, kagaya ng isang araw, kausap ko nga si Mayor Garbo, na kausapin nila yung CDC at yung mga BPO centers dyan na kailangan magkaroon sila ng regular na testing sa mga empleyado nila at i-observe yung protocol. Para nang sa ganun, yung mga nagtatrabaho nilang na-expose doon na asymptomatic, hindi sila mag-uuwi ng virus sa mga pamamahay. Ganyan ang nangyari dito sa atin. No? Yung isa nating dating kasama, SK dito, buong pamilya halos, tinamaan. 2 lang ang hindi tinamaan sa kanila. Ngayon, nandun lahat sila sa NCC. Nakauwi na. Yung bukas, so minus sila yun. 7? Minus 6. So, yung 33, bababa na. Meron pa tayo ngayon. So, siguro mga nasa mga 20 na lang, 25 tomorrow. Pero hindi yun eh. Ang kailangan talaga natin, whether we like it or not, talaga may tatamaan kasi hindi naman natin lahat kontrolado. Pero tayo, maghihigpit tayo hanggang doon sa
meron tayong authority. Okay? Ngayon, ang ating governor at ang ating mayor ay nagkasundo sila na si Governor Dennis, si Governor Delta Pineda, nagpalabas siya ng executive order o memorandum, kautusan doon sa buong Pampanga, at ito namang ating mayor, si Mayor Pogi Lasatin, inadapt naman niya. Kanya nagpalabas siya ng memorandum ngayon. Ito na yung memorandum, no? Ang subject nito, adoption of the Executive Order number 5 issued by the Office of the Governor ng Pampanga, reiterating the strict compliance with health and safety protocols. So, una, all individuals as well as establishments are hereby enjoined to observe and implement the minimum public health protocols, including but not limited to wearing face mask, face shields at all times, except when eating or drinking. All establishments shall strictly impose taking of temperature and filling up of contact tracing forms. Number 1 yan, ano? Na kailangan lahat ng mga business establishment, kainan siya, nagtitinda siya ng cellphone, basta lahat, kailangan sumunod sila sa minimum health protocol. Kailangan naka-face mask din sila, at dapat meron silang mga alcohol para yung kanilang kwan, at meron silang temperature gauge para makuha. Hindi lang yung mga nagtitinda, dapat pati yung mga bumibili. Kasi mandatory na tayo ngayon na lahat dapat ng mga naglalakad o nandyan sa tao, anuman ang kanyang purpose of business sa isang lugar, kailangan mandatory using face mask, face shield, and social distancing. So, kailangan ma-impose yun. Kayo mga purok leader ang mag-i-impose nito kasi kayo ang man on the ground. Sa pag-i-impose natin ito, palagi ko sinasabi, observe courtesy, respect, and discipline. Hindi yung, hoy, naidamong mag-face mask ka. Huwag ganon, no? Ayaw kong masanay kayo doon sa parang authoritarian tayo. Parang tayong hari. Hindi, makiusap tayo sa tao. Pero kung ang tao, matigas ang ulo, tinatawanan kayo, pilipitin yung kamay, dali nyo dito sa akin. Dali nyo sa barangay, huliin ninyo. May penalty yan. Pwedeng idemanda yan. Pwedeng ikulong yan. Although may penalty yan, hindi natin naabusuhin yung penalty na yan. Kung hindi, makikiusap tayong mabuti sa kanila. Pero pag hindi tayo pinapansin at tinatawanan lang tayo, arrest them. Arrestuhin nyo sila, dali nyo sa akin. Pero after na nagpakita kayo ng courtesy, respect, due respect, and discipline sa kanila, sa pagsisita natin, huwag kayong parang hold-upper. No? Yung forma natin, naka-short pa, naka-chinelas, naka-bag, para tayong riding in tandem, wala tayong identity, walang maniniwala sa inyo noon. Di bali kung gwapo tayo lahat, mukhang kung tayo lahat no? So kailangan pag implement natin itong bagong memorandum ng ating mayor, properly dress up tayo with identification card para ma-identify tayo ng mga tao na sinisita natin na tayo ay person, agent of a person in authority. Na ini-implement lang natin ay yung executive order adopted by the memorandum ng ating city mayor. So for that matter, lahat, no? Lahat. Pansinin natin lahat. Kilala kayo ng mga tao as purok leader ng Bantay Bayan, pero ano yung comment nila? Oreta po, dem Bantay Bayan, ilapay mo muna alam face mask. Oreta po, dem Bantay Bayan, dalan-dala ng dala mo po rin anak pula-pula ikendalan. Dala mo po sisitahan.
Ureta po, Rempurok leader. Mumunala pa pong tatagay. Metong yang baso yung gagamitan da, tagay ka ni tagay ka rin. Yung mga ganun ba? Which is totoo yun. Nangyayari yun. Ako dito, ayaw kong makabalita ng ganon. No? Ayaw kong makabalita na, Kap, sinita po ako ng bantay bayan nyo, pero walang ID, walang uniforme, nakatsinelas, nangangamoy alak pa. Huwag ganon. Pag kami nabalitaan ng ganon, huwag na tayo mag-usap, automatic, isori mo na yung radyo mo, umalis ka na. Walang sino man sa atin ang pwedeng magtagal ng samahan pagka merong isang ayaw sumunod doon sa gawin ng tama. Okay? Pangalawa, all individuals, take note nyo ito na, all individuals below 18 years old and over 60 years old, pregnant women, and those with comorbidities are directed to stay at home at all times. So, ibig sabihin ito, lahat ng edad 17 anyos pababa at lahat ng may edad 60 years old and 1 day pataas, kailangan sa bahay lang muna sila. Huwag silang palibot-libot, huwag palabas-labas. Of course, kung nandyan lang naman sila sa loob ng bahay, sa loob ng bakuran nila, walang problema doon. Hindi naman ibig sabihin literal na huwag silang lalabas ng bahay. Hindi naman natin lahat yan makokontrol. Kung maluwag naman yung kanilang bakuran, pati ba naman sa bakuran, babawal natin. Kung nandun lang sila, okay lang yon. No? Mga buntis, hindi sila dapat lalabas. Diyan lang sila. Pero kung wala silang bakuran, nasa harapan lang ng bahay, nagpapahangin doon dahil pwede naman yon. Kanya lang, dapat naka-face mask sila, naka-face shield. Okay? At saka yung mga kakilala natin na may mga sakit na, diabetic, na atake na sa puso, advisean natin sila na wag na muna kayong lumabas kasi matindi ang COVID ngayon, no? Except, sabi niya, kung kinakailangan para lamang makabili, makakuha ng mga essential goods and services, kagaya nung bibili ng pagkain sa ospital, bibili na sa tindahan, bibili ng gamot, so, okay lang yon. Pwede silang lumabas. Pero, kung ako, bakit yung 17 years old lang uutusan mo bumili ng pagkain? Bawal. Bakit hindi na lang yung qualified? 19 years old at saka 59 years old. Sila na lang ang bumili para wala nang issue. Di ba? So, tayo, advisean na lang natin na gano'n, no? Na wag na lang palabasin yung mga minor. Kung may bibiling kayo, yun na lang nasa tamang edad ang bumili ng mga kailangan ninyo sa bahay ninyo. Okay? Pangatlo, only those individuals aged 18 to 60 years old, maximum of 2 persons per household shall be allowed to go outside their respective residence for the purpose of securing essential goods. Yung 18 years old at saka 60 years old, pagitan nun, yun lang ang pwedeng lumabas, pero dalawa lang sa bawat bahay para makabili sila ng mga kailangan nilang gamit sa kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Okay? Number 4, curfew shall be implemented from 10 p.m. to 5 p.m. Yung una kasing announcement ni Mayor, 11 p.m. Yun dun sa 542, no? Yung ordinance 5 ba na? 546, 11. Pero ngayon, dahil inadapt na ni Mayor Pogi, yung kwan ni Governor Delta, so mag-i-start ang curfew natin 10 o'clock in the evening hanggang alas 5 ng umaga. Okay? Number 5, liquor ban shall be implemented starting on March 20, 2021 until April 5, 2021. So, liquor ban.
ikutin ninyo yung inyong mga nagtitindahan, sari-sari store, mga nagpapainom, karaoke, and so on and so forth, na bawal munang magbenta at mag-serve ng alak. Delta 9, magtiis ka munang hindi iinom. Ha? No, hindi ka uminom kahapon, pero isang hapon, ano? Okay, so nakakaintindihan tayo lahat yan, ha? Malinaw na malinaw yan. Liquor ban. Pagka ang purok leader ni-report sa akin, umiinom o nakainom, tatawagan ko si Major Guevara, pakukuha ko kayo sa bahay ninyo. Ikukulong namin kayo dito. Okay? Nakakaya. Pero dapat mag-set tayo ng example. Tayo nagpapatupad, tayo dapat maging model ng mga ipinapatupad natin. No? Number 6, food establishments, especially those allowing dine-in customer, shall be required to implement the 50% maximum occupancy of diners. Kagaya ng mga Fortune na yan, mga kwan na yan, advisean lang natin sila na 50% lang po. Okay? This directive shall also apply to grocery stores operating in the city. So, ano-ano ba yung mga grocery store dito? Johnny Supermarket, Robinson, mga iba-ibang mga grocery dito sa atin. So, ganun din, no? Kung may gustong mamili, pagka medyo 50% na yung kanyang occupancy sa loob, stop muna, huwag magpapapasok. Pero dapat lahat ng papasukin ay compliant sila. Face mask, face shield. Ang establishment, dapat meron siyang temperature gauge at meron siyang alcohol. Okay. Number 7, places of worship. Mga simbahan, ano? Temple, mosque, kingdom are required to strictly implement the 30% maximum number of individuals inside the venue. Okay, 30%. Kunwari, ang kanyang, ang simbahan natin, imakon, 500 ang pwede dyan na magkasya. 30% lang ng 500, 150. Pero sa loob yun. Ngayon, kung meron pang gusto sa magsimba pero nasa labas naman, pwede naman yon. Kasi sinasabi, maximum capacity. 30% capacity doon sa loob. Sa labas, yung ibang mga worshiper kasi, kagaya ng sa kapatid natin na Iglesia ni Cristo, di ba? Maliban sa loob, meron pa sila sa labas. Provided, sabi niya, kung gusto nila mag-stay sa labas, okay lang yon. Kanya lang, ensure social distancing. Magkakalayo, face mask, face shield. No? Number 8, naintindihan ba ninyo yan sa mga worship, sa mga simbahan? Number 8, the operations of all non-essential businesses, particularly bars, bar, sport bar, KTV, JTV, and other entertainment establishments shall be suspended starting at 12 a.m. of March 20. Walang sinabi kung hanggang kailan. Basta suspended lahat ngayon. Dati, pinagbigyan sila ni Mayor, 10 o'clock. Pwede sila mag-operate sa araw, 10 o'clock. Pero ngayon, totally sarado sila. So, sa mga area nyo, kung may mga karaoke bars dyan, may mga bla bla bla, ipasara na muna ninyo until further information coming from the office of the city mayor. Okay? Number 9, parties and social gatherings shall be prohibited in all barangays and further notice. Nung isang araw, yung kapatid ko, birthday niya, yung sumunod sa akin, pero pinakancel ko yung kanyang party. Ngayong araw, bukas, ang kapatid ko rin, yung pangatlong sumunod sa akin, birthday din. Pero pinakancel ko rin yung party nila. Although every year, talagang sinaselebrate namin yung mga yan, parang gathering na namin magkakapatid, pero this year,
wala muna. So, we should set the example. We must set the example. So, kayo, kung may mga kaibigan kayo, kakilala dyan sa mga purok ninyo, sa mga teritoryo ninyo, at nagpapaalam sila sa inyo, huwag na ninyong ituro sa akin. Paalam kayo kay Kapitan. Doon pa lang, sabihin na ninyo itong memorandum na inadapt ni Mayor para wala na. No, hindi lang naman ngayon ang araw para pwede mag-celebrate. Pag maluwag na, sige, mag-celebrate kayo 1 linggo. Pero this time, wag muna. May mga birthday dyan, may mga nakikiusap sa akin, may nagturo. Kagawad mo ko yata nagsabi, puntahan nyo si Kapitan, magpaalam kayo doon. Wag nang ganun, wag na tayong magturuan pa. Right there and there. Alam naman ninyo, kanya pinapaliwanag kong isa-isa itong item na ito na sinasabi at pinag-uutos. No? Parties and social gathering shall be prohibited. So wala mo ng party, wala mo ng social gathering, yung Zumba, sino yung kanyan, patigil muna natin yan, wala muna. No? Pero yung pagtatanim, paggagambol natin doon, tuloy pa rin yun sa garden natin. No? Kasi exercise din yan. Pero social gathering, social distancing, no? Number 10, all barangays are directed to establish mandatory barangay checkpoints. So, ibig sabihin, lahat kayo, yung pasukan sa inyong mga barangay, mag-establish na kayo ng inyong checkpoint. Sino ang i-checkpoint? Yung mga hindi residente sa inyong barangay, sa inyong teritoryo, huwag niyong papasukin. Huwag niyong papasukin, no? Off limits sila. Kung gusto nilang pumasok at may pupuntahan, tanong nyo kung meron silang PCR test, kung meron silang COVID certificate na medical certificate na sila ay hindi COVID patient at sila ay cleared sa COVID. Kung walang may pakitang dokumento, pabalikin ninyo. Umalis na kayo. Huwag na po ninyong ipilit muna kasi iniiwasan lang namin. So, nakakaintindihan tayo doon, mag-establish ng mga checkpoint. Ngayon, dahil may mga duty dito, ang mag-duty dito ay yung purok leader na lang o yung assistant niya, pero yung all the rest, nandun na kayo sa mga barangay checkpoint ninyo. Okay? So, ang nandito lamang ay yung purok leader, ay yung duty officer na barangay council members natin, officer natin, at yung purok leader lang o yung assistant purok leader niya. All the rest, maiwan sa mga purok ninyo at mag-establish kayo ng checkpoint. Walang papapasukin sa mga interior streets natin, lalo na kung hindi sila taga dito. At kung nagpipilit na pupunta at may pupuntahan daw, ay hanapan nyo siya ng certification o medical certificate na siya ay hindi COVID. Wala siyang COVID. Negative siya sa COVID. Huwag kayong maniniwala na, hindi, negative po ako. Hindi, assign yung medical certificate. Walang may pakita, pasensya na po kayo, balik na lang kayo. Maski sa araw gawin natin yon, no? Hindi lang sa gabi. Kanya, kayo mga purok leaders, tingnan niyo kung paano nyo i-divide yung mga tao nyo. Again, pag nag-establish tayo ng checkpoint, kailangan identified sila ng mga bantay bayan. Pagka may nag-question ng mga siraulo, mga ungas-ungas dyan, pa-Xerox itong kwan na ito, AJ, bigyan ang bawat isang purok leaders. Hahawakan nyo doon sa checkpoint. Okay? Pag matigas ang ulo, at pinipilit yung kanya, itawag nyo sa amin. Tatawag ako sa pulis, papupuntahin ko yung pulis doon. Or ako mismo pupunta doon. Ngayon, pagka nanlaban, abay, meron tayong karapatan na idepensa natin ang sarili natin. Huwag lang ninyong sasaktang mabuti. Okay? Kakaintindihan tayo? Igalang pa rin natin yung human rights.
11, ito na yung sinasabi ko. Non-residents of Angeles City shall be allowed to enter and stay in the city provided, yung city kasi, it composes of barangay. And barangay composes of sitios or purok. So pag sinabing city, tayo na yon. To enter, pwedeng payagang pumasok at mag-stay, manatili, provided that they are able to present an RT-PCR test indicating a negative result taken not more than 72 hours before their entry. Naintindihan ba ninyo yan? No? So, non-resident, hindi taga dito sa atin. Pag sinabing city, tayo yun. Because city is composed of 33 barangay and 33 barangay composed of puroks. Kayo yung mga kapitan doon sa mga purok na yon. So lahat ng papasok dyan sa mga purok ninyo, kailangan sitahin ninyo at mag-present sila ng RT-PCR test na sila ay negatibo sa COVID-19. At dapat yung PCR test na yan within 72 hours. Pag lumampas sa 72 hours, expired na yan, huwag nang papasukin sa inyong area. Except, sabi niya, persons involved in the movement of cargos. Pero, alam mo, kung ako lang masusunod, total itong mga driver, kargador, may mga kumpanya ito, i-require yung mga kumpanya para doon sa mga driver at mga kargador nila na mag-PCR test din. Kasi kung papasok dito, yung isang delivery, galing ng Manila, may daladalang kung anong goods. Kung yung mga kargador niyan, driver niyan, meron ding COVID-19 yan, di sila yung nagdala. Di ba? Kailangan maging consistent tayo na maski na siya ay kargador o siya ay driver ng mga goods and essential goods, may mga boss naman yan, may mga kumpanya yan, dapat yung kumpanya nila, i-require nila yung mga travelers nila, ito yung mga driver and kargador, na magkaroon din ito para kung sila'y magdadala ng goods sa ibang lugar, ipipresent nila yon. Di wala tayong masyadong issue doon. Di ba? B, authorized persons outside of resident. Ito yung A4 kung tawagin. From national government and their attached agencies. Kung sila ay DILG o mga kungan, they must provide identification card. Kailangan lang natin ng identification card. So lahat daw ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan, magpakita lang ng kanilang mga identification card, hindi na natin sila i-require na mag-present nitong RT-PCR test. Travel order and travel itinerary. And they must also pass the symptom screening at points of entry. So, naintindihan ba ninyo yun? Kung may checkpoint tayo, dati-dati meron tayong mga alcohol, bla bla bla. Okay, so, naintindihan ba ninyo? Yun lang ang mga exempted. Kargador, driver, mga delivery ng mga essential goods, provided a maximum of 5 person lang sila, pagkatapos yung mga empleyado ng gobyerno na hindi na kailangan pang hanapan ng PCR test. Pakipa ko ngayon sa kusalamin. Sino ba yung nandyan? Monitoring. Number 1, sino-sino yung mga ahensya ng gobyerno na magmumonitor dito sa ipatutupad natin na ito? Una, the Business Permit and Licensing Division is hereby directed to monitor the compliance of all establishments to the above mentioned. So, ibig sabihin, yung City Licensing Division, sila yung magmamonitor dyan. Pero aside from the city, since it is within our jurisdiction, meron rin tayong authority to monitor them. Hindi lang yung BLPD. Kasi baka konti ang tao nila, hindi lahat makover
Samantalang tayo, ang dami natin. Kayang-kaya nating i-cover yan. Number 2, all barangays are likewise directed to carry out the strict monitoring within their respective jurisdictions to ensure compliance on the curfew on minors, liquor ban, and prohibition of parties and social gatherings. Naintindihan natin yun, ano? Number 3, the Angeles City Police Office is also enjoined to assist the barangays in the monitoring of compliance with the curfew of minors, liquor ban, and prohibition of parties and social gatherings. Kahapon, tinawagan ko na si si Major Guevara, pinapunta ko sa Santa Maria 2 dahil tuwing hapon may nagsusumba doon ang ingay-ingay, umaabot ng gabi. So, yun ang sinasabi dito na dapat ang PNP ay always ready. In the event na nag-request tayo ng police assistance, nandyan sila. And this memorandum shall take effect immediately. Approving authority, Carmelo Lasatin Jr., City Mayor. So, naintindihan ba ninyo yan? Pakinggan nga, meron tayong mga... Okay, babasahin lang natin ano yung mga nanonood sa atin. Kay Madison sa morning po sa inyo lahat. Stay safe po sa ating lahat. Thank you, Madison. Kay Niket, stay safe po kayo lahat. God bless. Thank you, Niket. Kay Nick daw, Mr. Arcio Dole, musta na ka bro? Musta kongan kabalen? Bala mo, kakiday pa bravo makinis kini. Ninita. Kay Adeline S.R. Pineda, good morning po. Take care sa lahat ng mga staff ng Barangay Balibago. Salamat din po. Kay John Kison, discipline para di maawa ng COVID. Tama ka dyan, Jen. Discipline. Papairali natin yan. Kay Diday Kulyon, safe po sa ating lahat. Lalo na po ang mga frontline workers. Thank you sa iyo. Kay Jet Castro, good morning po Kap. Tanong ko lang po kung okay lang po ba na kadarating lang ngayon po dito na ang manggagaling ay bawal po muna Jet Castro. Isa yan sa pinipigilan natin kasi hindi naman sa nagdududa tayo. Kanya nga binabawalan po natin hanggat maaari, huwag muna tayong tumanggap ng mga bisita lalo na sa Metro Manila, no? Taga saan kaya si Jet Castro? Galing saan? Meron ba silang dokumento, PCR, RT testing? Hanapin nyo sila mamaya. Mahirap yan, ano? Okay? Kay Myra Morales, keep safe po. Balik na naman dito sa vaccine para makabalik na tayo sa dati. O nga, anyway, hintayin natin yon Myra, kasi may binili ang ating mayor para sa ating lahat. Kay Joy Kunoy, Oliver Kunwe, ito, anak siguro ni Juan ito. Kap, ikaw naman kung pobre pa, tinamaan, wala nang ang pera, magkakasakit. Kaya pinagadyan. Okay. So, kanya pala may hirap, pinoprotektahan ng Panginoon. No? Pagka ganito palang COVID, masarap maging mahirap kasi pinoprotektahan ka ng Panginoon natin. Kay Jeff Kwong, may pagalyay itatangko kay gulot. Nino? Nino tatang na? Ay, bravo maginis. Pero Jeff Kwong, bakit? Ruby Sunjan,
Ah, kundo na pong tatanga, mitutun, kapala yung albenda, bravo makinis, saliwaya ko yung pakiramdaman na rin tao. Imanang kagawad mo ko eh. Morning po sa inyo lahat. Stay safe po. Yun daw pong number. Padala nyo na. Replying to Jeff. Buti may nanggising. Aro, albende talaga na eh. Kaya tutuki pari, kaya takabanda po ang matutod ka. Buti may nanggising kay Bravo Makinis. Kay Mar Navarro watching. Kay Che Adriano, stay safe. Ganon din sa inyo. Stay safe, Mar Navarro. Marami po salamat. Kay Angelica Dominguez, tama po yan, Kap. Yan, marami salamat. Ana Monje, watching from Adrian. Kay Purita Pulmano, hello po, Kap. Hello di sa iyo, Puring. Kay Nenita Abala, watching from Bulacan Street. Salamat po. Kay Purita, keep safe, Balibago. Salamat. Sir, dito si Angelica Dominguez. Sir, dito po ba bawal din mga bisita labas-masok sa loob ng compound, mga outsider? If ever po maulit mga ganyan, pwede po kami agad mag-call ng Balibago Hotline. Oo, tawag kayo kaagad sa Balibago Hotline. Ang duty ngayong araw na ito ay si George, si Kagawa George. Siya ang duty ngayon, tawagan nyo siya sa hotline natin kung may papasok dyan sa inyo, Angelica Patricia Dominguez, sa compound ninyo. Pag hindi sila sumagot at hindi nagresponde, tawagan mo yung number ko. At ako ang pupunta doon sa inyo pagagalitan natin itong mga duty natin. Ba't di sila nagre-responde, ano? Kay John Dahe, good PM sir. Good PM din. Kay Mar Navarro, Kap, pong dalan, sarado po ba ang mga... Hindi natin isasara. Baba mo nga, sino yan? Mar Navarro, hindi natin isasara. Magche-checkpoint lang tayo doon para hindi makapasok yung mga hindi taga dito sa atin. Okay? Kay Purita, paano si Sir Tang, anak ko ingobra na kini mong Tarlac State. Malyari na naman magobra. Deng ikarpyo mo puring detang alam dapat gawan numbengi at sulaking kilwal na nimpami bale-baleda. So, kukunin natin yung mga yon. Pero yung mga nagtatrabaho naman, okay lang sila kagaya ng mga BPO. Yon. Pero kung yung anak mo nagtatrabaho sa KTV, wag mo nang papasukin kasi hindi muna sila papayagang magbukas. Kay Roxanne Galang, Kelvin Ong, okay. Calvin St. Marcos, shout out. Ito si Mr. Marcos talaga. Shout out palagi. Kay Maria Condendi. Good PM po, Kap. Makanano po kung batya king abroad pero may quarantine ne Kenny. Clark Airport, makanano po pagmuli ne Kenny Balibago. Makwarantin niya po ba Kenny at makanano po gawan mi. Potang muli ne po kaya kayo, i-report siya mo kaya kami. At total may quarantine ne keng airport, eda naman po i-release keng quarantine facility nung iya cleared. So, burin sabihan, nung iba siya abroad, may quarantine pepaulyan da cleared na po ita, i-repair siya mo po kaya kami. Na atyo na po yung anak yo o asawa yo o numan, kaya kayong pamibale-bale. Ne? Kay Lisa Canaria Santos, good afternoon, Kap. Good afternoon. Kay Gloria Roque, good afternoon po, Kap. Good afternoon. Kay Maria Garcia, stay safe everyone. Salamat. Kay Eric Salutin Mungkada, stay safe po sa iyo din. Kay Charlie Buhawe, stay safe, Caps. Thank you sa iyo. Kay Ebimir Laurey Mardo, keep safe po kayo. Watching from Adrian. Denga sukayakin, may nga kain nila. Antay Adrian 3. Bong, deng aso, deng miminum. Adrian 3. Nano yung sinabi na?
Adrian to. Oh, bong, ne, deng aso, deng miminom, deng chismosa, reng anak ka tala pula-pulay lawin nyo lop. Isaw panta mo ne. Pasawb ka kang kay, kang Marvin, kang my friend. Kay Telma K. Pabalan, God bless, Kap. Stay safe, everyone. Thank you sa iyo. Watching from A. Santos, God bless po. Diyan sa A. Santos, yung tiyanggi na nag-ooperate, kausapin nyo muna. Purok, pahinto nyo muna yan. Yung mga nagtitinda doon sa talipapa, dapat hindi nakababa ang baba nila, yung face mask, nakasuot, para mapanatili natin na malinis yung binibili ng mga tao doon, no? Tsaka face shield. Kay Sweetie, Bebs, stay safe po, especially Kap. Thank you sa iyo. Kay Gina Dalusa, may bayad po ba kumuha ng barangay ID? Kasi po, minsan po inahanap. Punta ka lang dito, Gina, kung wala kang pambayad. Sabi mo sa akin, ano? Kay Angelica, maraming salamat po, Kap. God bless you. Stay safe and healthy. Thank you. Kay Ayon Day, Namuzuged. Makanano po nung munta ko magalang, milub at miluwal ko rin po. Siguro ka pa mo mumunta kasi may lockdown niya mo naman ng Pampanga ngini nung dimdaming kaya katamong gobernador na Bengi. Deng taga nuwari munta ka magalang, deng taga magalang, dala pa mo paluban kayang karela lugar. So nung ating kang gawan ka rin na John Day, nakapamutong mumunta. Ne? Kay Lorin Mission ba yan? Malones, pa-shout po si Mama Ron Bernardo ng Second Street. Mama Ron Bernardo, shoutout daw. Kay Mendez Mitch, stay safe po. Kap, Ampong Deng Kagawad, mimingat po. Salamat sa iyo. Kay Nerly Adjan, stay safe po. God bless. Ganon din. Kay Besyam Baugese, Dengasu, Tataklala Pamurin, Kendalan, Kagawad, Ando Yambao, Purok Leader, Dan, uyan, Kabaryoye, ne, kalugarye ka rin, Dengasu kano. Pagsabi nyo lalimi kabandi, yun na naman na pagsabihan Dengasu identify yung ngaso, kutang yun nung ninumi ke bandi, pagsabihan yung tami ke bandi, Dengasu yu po, maka, ne, bali, bise, mayari na itang kaya kaming ordinansang gagawan, pandakpan mi na lang mo naman kanyang Dengasu ken, ne? Kay Asuncion Marinas, good day po. Always be safe, Kap and company. Salamat po. Kay Christine Evaristo, mimingat po, Kap, at kaya katamungan. Christine, itang kaya kayo sumba, medyo hold tayo pa muna. Pepa, umpisa ko na yung pasibayo ng kasanting Keep safe po, Kap, at sa lahat. Home lockdown po tayo. Hindi naman totally home lockdown, Rons, ano? Pero yung mga 18 years old, 17 years old, 60 years old, dapat sa bahay muna mga pregnant women. No, pwede namang may lumabas, pero wag na yung below 70 ang lalabas kung bibili ng mga pangangailangan sa bahay. Kay Risa Vargas, tap nyo. Idol ke talaga, Kap Mama. Good afternoon po, Kap talaga. Anunas ko po. Ay, salamat kay Anunas. Kay Puring Pulmano. Kap, mumuliya kasi mabalakat yung anak ko. Makalubya po ba kene? Yan yung problema tamong yan alayo ka rin. Nung inganak mo, taga mabalakat ni Puring, at magobraya keni ating niyang instruction ng kaya katang mayor nung yan residente kenin tao kailangan magpaltoy ang RT-PCR testing. So iting question da kanyan de mag-checkpoint na police. Kang Kiel Villanueva, gandang tangali sa inyong lahat. Diyan ka pati po sa mga kagawad. Gandang araw po, Kiel. Thank you. Si Kiel ba yung kumuha nung lalo na ito, itandahon ng kwan? Anyway, kay Sintaro
Medorina. Keep safe, Kap, at mga purok leaders natin. God bless po, Kap. Watching from Pip Street. Thank you. Kay Lenly Cudilla, keep safe po, Kap. Thank you. Kay Jenny Dulusa Alamin, thank you po, Kap. Thank you din. Marie Pasha, keep safe po sa lahat, lalo na sa inyo, Kap, at mga purok leaders. Okay, thank you. Kay Jess Pogi, keep safe po, Kapitan. Ang popo ingwali kong Joel Castro. Okay. Kay Linda Codilla, tanong ko po sana, Kap, kung pwede ba kumuha ng Barangay Heidi kahit Sabado. Salamat po. Sa Lunes na lang, Linde, kumuha ka. Kay Anik daw, bravo makinis, musta ka, bro. Great job, kaya kayungan. Ka matutod, ana. Kay Jonek daw, bravo makinis, musta ka. Ay. John pala yung mikaing kaputunin Achuya abroad, king California. Albena ka pala California, bravo makinis, matutod ka kano. Lester Nonato, stay safe po, kaya kayungan Ken. Kap, God bless po. Salamat po. Kay Bes Yambaw, salamat po, Kap. Kasi kagigising mo, akit mo na king tulid mo. Ing kain na ning aso. Luid kayo po and maya pa oras. O ini Bes, sabyanan ko ni Dan. Potang kaing gawan mo, nung ating dinat kay ngarap mo, papakwa ko, palipat ko kay ngarap na nimbalena ning purok leader you can. Okay? Mumuli yakano king pamilya na, puring, oneng, buri ko sabihan, ita sinabi na ning kaya katang mayor, nung iya residente kaya ni kaya katamu, muli na pamusa na kaya kayo, puring na baka nita lang issue. Princess Buwan ka, paano po ba ang sitwasyon ngayon sa Balibago? Lockdown ba uli? Hindi tayo lockdown, Princess. Kwan lang tayo. Maghihigpit lang tayo sa mga health protocols natin. Impose lang natin yung curfew. Magko-comply lang kami dito sa mga kautusan ni Mayor. Pero hindi tayo magla-lockdown, no? Paano po bang Ayun. Kay Lance Raymond, keep safe, Kap, and to all watching from home. Okay, Lance, thank you. Si Sek ba yan? Si Sek nasa Manila ata Kay Olil, Shell Lagdamen, Sir, pwede po ba ako makapasok sa Balibago kasi para mabilhan ko ng pagkain yung magulang ko sa Mabalacat na po kasi ako nakatira. Pwede naman, pwede. Basta maghahatid ka ng pagkain sa magulang mo, no? Kay Ramil Dutz, keep safe, Kap, thank you. Kay Puring Pulmano, okay, Kap, salamat po. Meron pa ba? Wala na? Okay, so naintindihan ba ninyo lahat yung pinag-usapan natin, mga kasama? Maliwanag naman ang pagkakapaliwanag, no? Gawin lang natin yung dapat nating gawin, no? Mag-perform tayo. Maging committed tayo, dedicated tayo, kasi yung gagawin natin na ito ay hindi lang seguridad ng mga tao, seguridad din ng sarili natin, mga mahal natin sa buhay. Nakakaintindihan ba tayo doon? At dapat tandaan ninyo sa lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay dahil yan ang tamang gawin. Thank you at mabakalakat, makatuknang, magobra, Balibago. Pwede po kaya ita ng Alin, Lason, Dingal. Ingkeng kautusan ning mayor nung iya taga Angeles, kailangan natin yung RT-PCR testing. Okay? So, dakal salamat po sa mga nanood at nakisama dito sa ating live emergency meeting patungkol po sa COVID-19. Mabuhay po kayo at tandaan po natin, kung tayo man ay lalabas ng ating bahay, yung mga pinapayagan lamang, palaging magsuot po tayo ng face mask, face shield, pag-uwi sa bahay, maghugas ng kamay, maintain ang
physical distancing, at ituring natin na lahat ng kausap natin ay may COVID-19 para i-secure natin yung ating sarili. So tandaan po ninyo, maski na kayong mga nanonood, gawin po ninyo ang tama dahil yan ang tamang gawin. Okay?